Asahan na ngayon ang mas mainit na panahon. Sabi nga kasi ng Pag-asa, opisyal lang pumasok ang tag-init. Kaya naman, para makipagbalitaktakan sa atin ngayong umaga ito, makakausap po natin si Ginoong Rene Paciente, ang Chief ng Pag-asa Weather Forecasting Section. Rene, good morning. Magandang umaga, Joel, Susan. Good morning, Rene. At siyempre kasama pa rin natin ang ating resident meteorologist. Itong pinaka-shy sa aming mga anchor. Siya po ang pinaka-showbiz actually sa aming mga anchor. Anong panama po ni Ding Dong Dantes Cruz? Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Mantani. Good morning, Joel. Good morning, Susan. Good morning, mga kapuso. At syempre, makakasama din natin si Dr. Jose Marie Castro ng DOH NCR. Good morning po, Doc. Good morning, Ma'am Susan. Good morning, Sir Joel. Ayan, so Rene, Mantani, ano ba talaga? Summer o dry season? Kasi pagka sinasabi namin summer, kinokorek hindi daw summer. So ano ba talaga tama? Normally kasi ang ano natin dito, dalawang season lang tayo, dry and wet. Okay. So pagdating ganito, dry season. Pero nasanay na tayo na tawagin din na summer. O kaya nga kayo, di ba na nagsasabi din kayo ng summer? Kayo talaga kasi nasanay na tayo. Meron tayong cold season, di ba? Yung 3 araw ng cold season sa isang taon. Ay, hindi siyempre. Hindi, yung pagpasok ng Pebrero, merong konting... pag lumakas yung amihan natin. Cold season yun di tatlo tayo, dry, wet, and cold. Pero may tinatawag kasi dito sa Pilipinas, dalawa nga lang yung weather natin, climate natin. Yun yung either you get wet or you sweat. You sweat. Yun lang ang natin dito So, dry season. Dry season ngayon. So, nag-start na talaga tayo, Rene. Nag-umpisa na po yung ano natin, dry season. Pero, Rene, ano ba yan? Hindi pa tayo... Well, sinasabi nga nila medyo abnormal ang panahon ngayon. Hindi ba umusog yung ating summer o... Late na ba yung... Umatras hindi ba? naman. Normal lang. Kasi ang amihan kasi talagang nagwi-weekend yan pagdating ng March. So, usually, mga kalagitnaan ng March talaga mag-umpisa yung tag-init na makakaranas tayo ng matataas na temperatura. Ito yung Susan, ito yung panahon na nilalayasan tayo ng ulap. Gano'n. Umali sila lahat. Umalaya sila Mantani, lahat. gaano kainit yung inaasahan natin? Pero syempre, parang iba-iba ang temperatura sa bawat lugar, no? Di ba? Nasa parteng Tugigaraw kaya, mga... Naku, napakatindi dyan, Bakit ganun kainit dun? Mainit yun kasi yun yung valley. Dalawang bundok, itong Cordillera at Sierra Madre. Kaya kahit mapuno doon sa may Cagayan Valley, mainit doon. Pangalawa, wala tayo kasing El Nino. So yung El Nino ang isa sa dahilan kung bakit nagiging mas mainit kaysa pangkaraniwan ang temperatura. Pero dahil hindi nangangahulugan na dahil walang El Nino, hindi na masyadong mainit. So mainit pa rin. At ang mapapansin nyo dun sa pinag-uusapan kasing global warming, yung last year, isa sa pinakamainit na taon. At ngayong 2013, yung mga scientifico, inaasahan din na ganun pa rin yung pattern ng temperatura. Pero take note, Mantani, last year, pinakamainit pala yan. Tama, no? Last year ang pinakamainit. Isa sa pinakamainit na taon. Pero simulan. ang nakaraang taon ay isa rin sa kumbaga, tinamaan tayo ng katutak na bagyo. Yeah. Di ba? At binaha tayo ng todo. Maraming namatay. Susan. Parang recently lang, parang last week ba, yung sabi niya pinakamatas, 33 ba yun? 34? 34.4. So, ibig sabihin, no, dahil nagsimula na yung dry season natin, pwede malalampasan pa yun. Yes, ma'am. Get ready. Get ready talaga. Tataas pa yung temperatura natin. Si Doc? Sige, si Doc? May dadagdag lang ako bago si Doc, no? Kasi yung ating maximum temperature, halimbawa 34, 35, meron tayong tinatawag na init factor. May init factor. Yun yung kasi iba yung pakiramdam ng iyong katawan kaysa doon sa aktual na temperatura. So, yun yung init factor. Yung init factor, halimbawa 34, 35, ang pakiramdam ng katawan mo dahil mataas ang relative humidity, yun ay pwedeng 37, 38 degrees. Kasi syempre yung katawan natin, yung mainit. At yun yung nakakasama sa ating kalusugan. Ay, ano gagawin namin? Kaya si Doc ang tatay. Doc, di ba, Maligo ang usual na normal na temperature is about 24 to 25 degrees para ang katawan ng tao ay mag-function na maayos, no? Pero kung medyo tumataas nga ng ganito... Yung sa katawan po natin, mga 37 degrees po, okay na po. Okay na yun. Okay, mga 37.5 pataas, usually mga low-grade fever na po yan. Oo nga, oo. So ano ba, dapat inom ng maraming Dapat po talaga 8 to 12 glasses of water a day
and more pa O, po. yung 8 to 12 na pagka Baka naman dry bumunta season. tayo niyan. Oo. Di 8 to ba 12. lalaki tiyan mo? Hindi naman po, kasi iniihi po natin ng sobrang tubig. Maliban na lang kung may sakit ka sa kidney yan. Ayun. Pag minanas ka at iba pa, pwede lumaki ang tiyan mo, bumigat ka. Pagka dinadialysis ka, usually, Ano po, nag-i-intake ka rin limited ng lang po water. yung tubig po. Kinocompete po yan ating mga kasama po mga doktor po, halimbawa, nephrologist po. Ganun pong So, competition hindi ng yung tubig masama po. basta kahit sobra ang tubig sa katawan. Kung wala ka namang karamdaman. Opo, hindi gano'n. po. Masama Yun po- kulang. Yes po, yun po in-encourage po ng Department of Health po. Kasi syempre, pinapawis mo rin yan. At the same Pinagpapawisan time, po, iniihi opo. mo. Ano ba Iniihi. ano daw ang usong sakit pagka ganitong Okay. tag-init? Halimbawa, kapag ikinasa dagat lagi, siyempre sunburn. Yan, ibang related sa tag-init, yung mga buwang araw, sore eyes, bulutong tubig, tigdas po. Ibang iba sakit sa balat, katulad ng mga yung hadhad. Adhad. Head, opo. Adhad, oh. Alipunga. Mga buni. Alipunga. Alipunga kapag medyo... Huwag naman buni. Skin asthma. Skin asthma. Inom mo ng kape. Alipunga kapag lagi pawis ang paa mo at hindi nagpapalit ng May medyas. tawag pa kayang mga yung kurikong. Ay, makatingin. Wala ka naman. Skin asthma na nga ako Ay eh. nga, pag English, skin asthma. ayun. Pag Katagalog, oh. Kurikong. Depende sa social status mo yan. Ayun, narinig ko lang yung dati. yung bata ko. Pero pagka pinaligo mo daw sa dagat, yun, wala daw. Totoo ba yun, Doc? Hindi po. Di ba? Hindi Di ba po siya. nahuhugasan ng asin yan? Ay, gusto si Rene. Di ba Rene, narinig mo yan? Oo, gamot yun kasi Hindi po siya maalat talagang eh. gamot po doon po, yung tubig dagat po. Akalaga, kasi iba sabihin na magpakulo kang tubig, tapos lagyan mo asin. Tapos Opo. dyan mo ganunin. Tubig dagat. Oo. Ay, Kaya po iba naglalagay po tayo ng pamahid na antifungal po eh. So hindi po talaga yung tubig dagat po. Kung may pera ka, may buni ka, punta ka sa Dead Sea. Sa Israel. Ganon. Naming na, ayun nga lang, kailangan mo ng pamasahe, papunta na Israel. Nakarating na ako doon. At nakapaligo na ako sa Dead Sea. O kaya Kita pala, mo, ang ganda ng kutis mo. Hindi, matagal na yun. Napalitan na ito. Kaya pala. So usually, sore eyes, tigdas, Tigdas po, bulutong tubig. Bulutong tubig. Yung iba, yung ano po, prickly heat po. Bungang Sa araw. Yung araw, sunburn yan. po yan, lalo kapag matagal ka sa swimming pool o sa dagat po. Oo. Yan. So, may ano po ba? May mga ginagamit tayo sa mga sunburn, yung sunblock para hindi tayo masyadong... Opo, sunblock po or sunscreen po. Sunscreen. So maganda po. Pagka sunblock, ano ba pagkakaiba nun? Halos pareho-halos lang naman po siya. Iba lang ang- Pinifilter May lang po. SPF factor yan. Pinifilter lang po niyang ultraviolet radiation po. So maganda po bumili ka po ng alam mo SPF na 90 or 95 po. 1995? Ano, opo. Sundin na lang po kung Mataas gaano ka how many times po or every how many minutes po maglalagay po. Kasi depende kung nagbabad ka sa tubig, merong certain times or minutes po na maglalagay ka ulit. Kasi pwedeng mawas out po yan. Oo nga. Kung lusong ka ng lusong sa swimming pool. Tapos sa ito dagat. lang na kapag nagsiswimming pa, tingnan mo yung nasa paligid mo, baka mamaya merong may sore eyes. Lalo kapag poorly chlorinated yung tubig po, hawa-hawa po yan. Ay, ganon. Opo, yung microbe po niya nasa tubig din po eh. Kung Okay. hindi na-chlorinate ng mabuti yung tubig po, abay, isang ganyan mo na sa mata mo, pwede ka nang makontaminate. Oo, yung pala Mahawa yun. po. Doon ka, mahahawa ka pala sa... So, kung wala akong pambili ng sunblock daw, anong pwedeng pang... Ay, maganda po. Magsuot na lang po ng malaking balanggut po. Tapos po yung long sleeve po, Ano yung ka? matataas po. Tapos yung malamig po ng mga damit po. Wala ka, O kaya magpayong ka. Wala ko may mga Payong po katas yan. ng prutas na pwede, wala. Wala naman po. Wala So, po naman kahit magpapayong po. ka mo. Kasi sabi nila, Payong yung mga po lalaki talaga. daw, hindi masyado nagpapayong eh. Opo, Bakit kasi, siyempre, pag nakapayong ka din, mukha kang bakla o batik. Hindi na. Oo, bakla. Ano ba yun? Hindi lang, hindi ako nagpapayo. Kaya nagsasandan ako eh. Pag umuulan, nagpapayong kayo. Na ipo-forecast naman natin. Susan eh. Rene, gaano ba kataas yung temperatura inaasahan natin ngayong dry season? Inaasahan natin aabot sa 37 degrees Celsius. 37 degrees. Wow. May init factor pa, sabi ni Ayun. Tani. So, mga 40 pakiramdam mo Oo, nun. kaya hindi lang parang sinat yun, ano Dok? Parang nilalagyan Lalagyan ka ka na. na. At yun kung yung temperatura na yun, kung hindi ka pa nakabilad sa araw. Ay, naku, Paano yung nakabilad mga gumagawa sa karsada, yung mga nagtitinda, yung ating mga atleta na nagpa-practice talaga sa gitna o sa ilalim ng araw. Yun yung mga delikado talaga. Papayat ka naman. Ayun nga lang, kaya lang, nawala lahat ng tubig sa katawan mo. Oo, kaya dapat kain ka ng kain ng mga prutas na ano. Mangitim ka. Diyan papasok po yung tatawag nating heat stroke. Ayan, nabanggit mo, Dok. Oo. Dok, napapansin ko rin, no? Hindi lang dapat siguro sa tao natin binababala ito. Pati yung sa mga hayop. Opo, opo. Ay, oo. Di ba, usually yung mga aso, nakatali Kaya minsan lang nakikita sa- mo yung di aso, ba? ito, di ba, Yung parang hingal na hingal. hingal na hingal. Dapat talaga oo. may tubig sila. Ganun din po sa tao, siyempre. Talaga tubig ng tubig po. Tapos kung talaga mainit,
dapat lumililim po. Or balak mo mag-jogging na ganyan, mag-exercise, dapat uminom ka ng maraming tubig muna prior dun sa tinakda mong exercise halimbawa. Alright, anong weather phenomenon na inaabangan natin this year, Rene Catani? Kasi last year yata El Nino, no? Tama ba? Wala tayong El Nino Wala ngayon. tayong El Hindi Nino. natuloy yung El Nino na kanila. Nireport mo yan. Pero ngayon, Ngayon, sa ngayon, wala pang Wala, nakikita. normal. Oo. Normal. Pero alam mo naman kasi kuminsan na biglang nagkakaroon ng pagbabago. Pero sa ngayon, yun ang nakikita nila, walang inaasahang El Nino. La Niña. Pero alam mo naman, dapat talaga lagi tayong I am ready. Ready, laging I am ready. Oo, Rene, yung bang global warming, may kinalaman to doon sa kung bakit masyado nang mainit yung ating nararanasan Oo panahon? naman. Kasi global warming, so pataas ng pataas yung maximum temperature natin. Tsaka apektado din yung mga lakas ng bagyo, Oo, iba din tsaka eh. yung bilang ng bagyo. Nung mga panahon niya, Mantani, ganito na ba kainit talaga lagi? hindi yung mga panahon Hindi, Medyo 2 years matagal ago lang Hindi, naman mga, kasi yun. yung mga panahon na bata pa kayo, ganyan, oo. Ganito na ba kainit? Hindi naman kaya lang alam mo naman pag bata ka, habang mas mainit, tuwan-tuwa ka dahil nakakapaglaro ka. Hindi So malaki natin- na ho yung inano talaga ng panahon, parang pinagbago dahil doon sa global warming na binabanggit mo rin eh. Pero alam mo, yung kung titingnan natin yung mga recorded maximum temperature dito sa Metro Manila, nangyari yan mga 80s or 70s pa. Samantalang yung doon sa... Dito sa Metro Manila. Yung sa Tuguegarao, Cagayan na 42.2. 42.2. 19, ano pa yan eh? 1950 Kopong-kopong. yata. Yun nga lamang, ubaga, yung kasing 42.2, isang beses lang halimbawa, meron kasi tayong tinatawag kumisan yung heat wave. Yung heat wave na kung saan halos isang linggo na mas mataas ng ilang degree Celsius yung temperatura kaysa kung sa normal. At yan yung mas delikado. Yung isang araw na biglang tumaas ang temperatura, kinabukasan ay bababa, hindi masyadong delikado yun. Ang delikado, kahit hindi masyadong mataas, pero 5 araw o isang linggong singkad, halos ganun yung temperatura mo, mas delikado yun sa tao. Oo nga, syempre, yung mga heat stroke nga na sinasabi. Yun, oo. na biglang- Pero Mantani, totoo ba na parang observation yung iba mas mainit daw ang panahon sa probinsya? May mga ganun ba tayo rin eh? Sa tingin ko hindi, kasi mas presko sa probinsya, open air eh. Hindi, halimbawa, nasa bahay naman, parting... lamig-lamig eh. Hindi, parting Mindanao, halimbawa sa Probinsya. Mindanao. Pumunta ka ng Mindanao, yung mga ganito, yung tag-init ba natin eh, mainit din talaga doon? Mainit din sa kanila. Kaso mo, iba yung init dito sa urban areas Yun na nga, kaysa mga probinsya. Bakit? Ano yung, bakit nagkakaiba? Kasi may concrete dito. Kasi doon, mas maluwang yung mga taniman, wala ganong simento. Dito sa Maynila, puro simento kasi. So, ang simento nag-absorb yan ng init. Tapos, binubugaw, sisingaw yan pagdating Yun yung tinatawag hapon, natin, gabi. init factor pa nga, di ba? Tsaka yun yung heat island effect. Heat So island. makikita mo kuminsan dito sa atin, gabi na, alas 7, alas 8, mainit pa rin. Hindi katulad sa probinsya. Na kung saan, nakita mo yung ating mga dinding, hawakan mo, nandun pa rin yung init o yung singaw. Ito tinatawag na alimuong ba tawag? Alimuom. Alimuom. Alimuom, hindi. Ano alam mo pagka umulan eh. Umulan, yung Tapos unang ay ulan. napakainit. Tapos, Sisingaw. Hindi sisingaw. nakakakabag. Ano Tulad to? yung nangyari nung nakaraang linggo na umulan ng yelo, yung hail. Di ba unang ulan yun pagkatapos ng halos ilang araw. Oo nga, oo. Kaya ang kinatatakutan ng mga tao, yung alimuom na nakakasakit din ng tiyan yun. Nakakabag. Kabag, lalo sa mga bata. Sa bata. Nako yan, naalimuom Sa mga yan. katulad Diba, nila, Dok? Tama ba yan? Mga bata. Yung mga bata yan, naalimuom yan. Tsaka isang delikado kasi dun sa unang ulan na yan, diba? Naghahalo yung ulan tsaka yung pollution natin, yung parang sulfuric acid. So delikado yun sa balat natin po. Actually, kung sa kotse, di ba? Pagka na Pati sa sasakyan, acid no? rain ang tawag doon. Hindi, acid rain po Bumabakat yun. yun. Mabakat. So hindi na safe ngayon iniinom yung tubig, ulan. So hindi na rin Uso ba iniinom yun? Oo, sabihin, inumin mo yan. Dali, maganda yan. Sa probinsya, Tsaka yung sa- sinasahod at saka ginagawang inumin. Ayan, o, mo kay Rene. Ano ba probinsya mo, Rene? Iloilo ako. O, mo, marami din tong ano. Marami kang ulan na ininom. Ako, Nung bago na ganyan. Hindi, iba kasi ang lasa eh. Oo. Nung unang-ulan. Hindi naman. Dapat kasi nakaulan muna ng ilang araw Ayun. para malinis yung atmosphere, pati yung mga alulod nyo na ginagamit, malilinisan din. Sabi, makagaling na, ano yan, sakit yan. Sa balat, ganyan. Ang alam ko, Narinig niyo din yun, Doc? Opo, opo. Pero yan, hindi namin pinapayo nga po na yun. Hindi niyo pinapayo yun. Oo. pero ako, pollution po yan. anong paniniwala nung araw, yung unang ulan,
katapos ng summer, tapos meron kang bunga araw, nakakagaling daw yun. O yun nga sabi. Pero hindi totoo. Totoo ba yun, Doc? Hindi totoo doon. Bakit may kasama bang ano yun? Ointment? Hindi na paniniwala ng mga matatanda. Libre yun eh. Oo, alam ko dyan. Ngayon, pagka sinahod mo yung tubig ulam, masasakitan tiyan mo dahil baka may mga ano ng daga doon, lipis, di ba, sa mga alulod. Pero speaking of sahod ulan, yan yung isa sa mga ipinapayo ng ating mga authorities. Kasi yung tag-ulan, di ba, tag-araw, umulan. Dapat yan sinasahod natin. Dahil para sa tag-araw, meron. Kung hindi magagamit mo, pandilig ng halaman, Pero panglinis. takpan nyo baka madali naman tayo ng dengue. Yun. Yun naman. Yan, in relation po din sa mga tubig ulan po sa mga alulod, dapat tinitingnan natin from time to time, like 2 or 3 times a week, kung may tubig yun. Kasi whole year ang ating dengue po eh. Oo nga eh. So baka mamaya, puro itlog na pala ng lamok yun. Diyan na yung dengue po. Pero tumataas bang ang incidence ng dengue pag summer? Sa ngayon po, marami pa rin po kami case ng dengue po. Of course, mas marami pagtagulan. Pero marami pa rin po tayong natatala po ngayon. Saka all year round na ngayon, Opo, di ba? all year Hindi na round po siya. parang tag-ulan. Yes, it's Paano naman kaya magpapalamig si Juan ngayong tag-init? Alamin nga natin ang panlasa na masa mula kay Michael Pati. Maki! Nangyari dito. Aba, nagpapa-electric. So, Susana, good morning sa inyo, no? Oo nga eh. Yung akala nyo, commercial ito ng shampoo eh. Ito yung mga uso ngayon. Ito yung mga sinasabi Ano yan? na Ay, malamig. evaporative air conditioner. Di ba nakikita mo sa mga function rooms, sa mga... Tama. Nilalagyan ng yelo yan eh. Hindi, Mga tipon-tipon, may mga Nilalagyan ganito. ng yelo. Oo, yun. Nilalagyan ng yelo. pag dinedemo yan, Di ba dati malamig. sa panahon natin, yung mga industrial pan eh. Industrial fan, Michael, Pero pag diretso na, hindi nag-ano eh, no? Pero mahangin-hangin pa rin naman. Sige nga, patay ka. Parang mas matipid siya kaysa sa aircon. yung iba niyan, Michael, pagka dinemo, malamig. Pag inuwi mo na, wala nang lamig. Di ba, Matani? Wala na, oo. Yun na, wala na. Ano yung bulsa mo parang apektado na. May mga kausap tayo, no? Parang yung kwentuhan nyo kanina, yung mga dating panahon, no? Ito mga binata, mga barkada ko to nung circa 78 ba kayo, sir, no? 78. Kayo, 68, no? 65. Nagkukwentuhan kami ganyan sa San Joan, no? Kung bakit sinasabi nga nila na mas mainit daw o mas mainit kayo kaysa dati. Bakit, sir, mas mainit kayo kaysa dati? Ano sabi? Una-una, wala na mga puno. Pinagkakalbo na yung mga bundok. Kaya nagkakaroon ng pollution, kaya sobrang init. Pangalawa, dami ng tao. Dami ng tao. Pangatlo, marami ng building na matataas. Tama. Yun ang nagpapainit din. Hindi na napipilter yung hangin. Kaya ang pollution sobra. Kaya sobrang init sa ngayon. Sabi global warming, umaakit daw yung usok ng CO2. Yung panahon nyo, sir, yung mga suot dati na yung lolo ko, naka-Amerikano pa eh. Nakikita ko sa mga litrato eh. Ngayon, pag mag-Amerikano ka sa daan, siguro tagaktak pa ako. Gano'ng kalamig dati? Parang ano? Malamig pa noong araw kasi lolo ko nakasuot pa ng ng Amerikana. Sa mga litrato, ganun talaga eh. Oo. Ngayon wala na, nakasando na ngayon. Sa tingin niyo bakit, sir? Sa sobrang init. Sobrang init talaga. Kayong dalawa nagja-jogging kayo, no? Ako, nag-jogging. Anong oras kayo usually nagja-jogging? Dahil siyempre mainit. Baka mag-high-stroke. Ako mga 3:30 in the morning. Nag-jogging ako. Hanggang anong oras? Hanggang 4:30, ganyan. Mga 1 hour ang pagtatakbo ko. Pero pag lagpas na, Pupunta na dito. Maliligo na. kasi hindi na pwede dahil sobrang ng init. Ano yung hanggang anong oras lang? Sobrang init eh. Sobrang Mga alas 7, ganun. Ganun. Malas city lang, mainit na. Sobrang init. Hindi na. Hindi na pwedeng mag-jogging. So tubig lang, tubig. Kailangan more on water talaga. Sige, balik na kayo sa mga nililigawan niyo. Kanina nagliligaw pa kayo. Isa pa rito dyan, Susan, makikita si Mano. Si Mano isang security guard, no? Sa gabi. Sa gabi po, sa gabi. Sa umaga? Nagtitinda ng ice cream. Ice cream? Oo, kasi mainit ng panahon ngayon. Magandang Kailangan ng tao. Ito yung ice cream mo, no? Opo, yan. Bakit ice cream ang titinda mo? Makikinga ko isa. Kailangan ng tao yun dahil sobrang init. Alas 7, alas 8, mainit na. Hinahanap talaga ng taong ice cream. Mabenta? Oo, mabenta talaga. Baka naman paggabi nakakatulog ka na. Ay, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Ayos lang. Palit-palitan lang. Ganun. Anong advice mo sa mga tao na
Para hindi magkaroon ng heat stroke at yun. Kailangan uminom ng mga tubig na medyo makakalunas ng init, kumain ng ice cream. Ice cream para makalamig-lamig man lang ng pakiramdam. Yan ang kailangan nilang ayos ngayon tag-init. Ayan, Joel Susan, ice cream, tubig, exercise sa umaga, wag lalagpas. Sinasabi nila pag alas 9 na hindi na pa pwede dahil hindi na maganda yung araw nun. At ang pinakamaganda dyan, may baong ka laging famay-fay. para masarap ang buhay. May pang cover ka pa, para gano'n. Pwede naman ice drop. Balik sa inyo dyan. Ay, nangingin ng ice drop sila Mantani, yung hawak mo ice drop. Oo nga. Sarap nga nito Yung mga panahon natin, tawag ito, popsicle Ano flavor niyan? Ano Thank you, flavor? Matt. Ube. Ube, no? Sa ice buko. Salamat, Michael. Thank you, Michael. Thank you. Ayan, okay. Siguro si Doc, what do they need to remember doon sa mga nagpaplano ng kanilang bakasyon ngayong summer? Okay, sa mga kababayan natin na nagpaplanong magbakasyon yan, gumamit po ng malaking balanggot o mahabang damit para hindi po ma-dehydrate din yan. Uminom po ng maraming tubig po. Tapos gumamit ng mga sunblock or sunscreen protection po. Uminom po ng maraming tubig, huwag kakalimutan. Importante yun, importante. Huwag masyado lalo na yung may mga ano sa magbilad puso. po, lalo po may mga sakit po sa puso, halimbawa. Tapos sa mga bahay-bahay, siyempre, maligos at witwi na. Yan, tapos maghugas palagi ng kamay. Kung merong mga may nakitang mga may sakit, medyo be careful po tayo. Suot ng mga preskong damit. Yes. Huwag kayo magsuot ng Ito, turtleneck. yung mga dark na ganyan. Kita Bawal. absorbing yung yan. tela, yung cotton. Marami ka nun. Okay, kita mo naman ako, summer color. Mantani, ano po, dapat bigyan natin paalala sa ating mga taga-pakinig, taga-panood. Unang-una po ay samantalayin natin dahil itong mga buwan na ito, talagang ito yung tag-araw dito, lalo sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng ating bansa. So yung pong mga magagandang lugar, puntahan po natin. Pero syempre, kasama dyan yung pag-iingat. Lalong-lalo na po yung mga sakit na dala nitong tag-araw. At lagi po kayong manood dito sa Kapit Balita para po sa pinakahuling ulat tungkol sa magiging lagay ng panahon. Ito pinakamatindi dyan. Ano yun? Kailangan... Laging? I am ready. Ayan. Yun yun. Rene, ayan, ang ating laging tinatawagan araw-araw para malaman lagay ng panahon. So, tag-init na naman. So, mag-ingat po tayo. Maligo ng madalas at saka uminom ng maraming tubig. Tsaka pag tanghaling tapat na, huwag nang lumabas ng bahay kung kinakailangan. Ano yung pinaka-critical na oras? 10 to 2? 10 to 3? 10 to 4 at 10 to 3. Yun ang Alas 10 hanggang alas 3. Yun ang mainit talaga. Alam mo yung alas 3 sa dagat, napakainit pa rin. Totoo yun. Yun nga, problema mo ngayon, maliligo ka lagi baka magtaas yung singil ng tubig. Matataas nga Okay. Maraming salamat po, Ginoong Rene Paciente, kay Dr. Jose Marie Castro ng DOH-NCR. At syempre kay Mang Tani, ayan. Thank you po sa pagpapaunlak nyo sa aming palatuntunan. Kakayaman. Pakikipagkapihan at balitaktakan nyo sa amin.